Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mickey Barangan ng Mind Calcium. At ito po ang aking reaction video mula sa Kabanata 16 to 30. Buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispino. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at pagkagahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang kung inuwi ng bahay si Pedro at kadalasan itang sinasaktan ng asawa kung hindi na mapagbibigay ng perang pambisyo. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Sisa matapos na tumambal sa kanyang harapan si Basilio na duguan ang kanyang noo at bakas ang matinding takot sa mukha nito. Kinuha ng Sagristan Mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw nito. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at manang sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenaria na siyang mahahangaw sa purgatorio ang mga kaluluwang nag-uusap. Hindi na malayo ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng gulay, prutas at isda para sa kurataroko. Tumambat sa kanyang paningin ang kusinero at Sagristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga binabanggit nila. Sa kabilang dako, nag-uusap si Crisostemo Ibarra at ang guro ng San Diego na sa lawang ito tinapon ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais itong ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito isa-isa ang mga suliranin ng guro, katulad na lamang ng nawawala ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang at kung mayroon may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isa pa'y kailangang iwasto at maisaayos ang pagtuturo. Nakasanayan ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawain mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawa, dumalo si Crisostemo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalungat ang opinyon at mga isinusulong. Ang Partido Konservador o Konservatibo na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na pinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagdalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nanaig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, gulong-gulo na umuwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Napang-ako sila ng Guardia Civil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang 2 onsang ninakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may pakita ay kinaladkad siya ng mga ito papuntang kwartel. Iyang-iya sa Sisa na pinagtitinginan ng mga tao. Tanghali na nang pakawalan siya ng Alperes at pagka-uwi sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pinas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dingding. Labis ang kanyang naging pag-aalala, kaya siya ay tumakbo papuntang bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na natakatakang nag-iba ang pag-uugali simula nang dumating na San Diego sa Maria Clara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminungkay ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi, ngunit hindi ito sinang-ayong na ni Crisostemo Ibarra. Sumakay sa 2 bangka habang nangingisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga binata, ay napalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil mayroong mga buhaya kaya't nilundag ng piloto ng bangka na si Elias. Naglaban ng 2 sa ilog na agad din namang sinakluluhan ni Crisostemo Ibarra hanggang sa mapatay nila ito. Nagkubli si Padre Salvi sa isang puno at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa batis. Nanilip siya at nakinig sa mga nag-uusap, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumating si Sisa na nais sanang pakainin ni Ibarra, ngunit umalis din kaya't napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga Guardia Civil at sarento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay di umano ang nanakit kay Padre Damaso. Nang sumunod na araw, pumunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niyang pasimulan. Sinulungat ng Manila ng Piloso at iminungkahin sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura dapat isang kunin ni Ibarra ang kanyang mga binabala. Ika-10 Nobyembre at bisperas ng kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas kalabang mula sa mga panti, dekorasyon, putok,
pagkain, musika at mga programa. Samantala, tinatapos na ang bahay-paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamatnubay ng Leon 1. Dahil dito ay marami ang umanga sa kanya, ngunit marami din ang naging pahinyakaw. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangyak kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Isang relikaryang ginto o locket ang pasalubong ng ama ni Maria Clara. Namasyal sila at sa isang sulong na daan ay may isang kietoning na tumawag ng pansin ni Maria Clara. Kaya't inilimos ito ang locket na pag-ibigay pa lamang ng kanyang ama. Napalathala sa isang aklat na dyaryo sa Manila ang kalayaan at pagdiriwang ng kapistahan sa loob ng 3 araw. Sinulatan ni Maria Clara si Ibarra dahil ilang araw lang niya itong hindi nakikita. Hiniling din niyang siya ay dalawang ng binata at imbitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay-paaralan na kanyang pinatayo. Ikatlo at ang 5 araw ng kapistahan sa bahay ng San Diego. Handa ng lahat para salubungin ang kapistahan. Sinimulan ang mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ang mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Ang misa ay bayad para sa At ito po ang aking natutunan sa Kabanata 16 to 30. Sa Kabanata 16 to 30 ng No Limit ang natutunan ko po kung paano inabuso ng mga praile at may mga kapangyarihan ang mga tao habang unti-unting lumilinaw ang mga hadlang sa pag-ibig ni na Ibarra, Maria Clara. Pati na rin ang kahalagahan ng paninindigan para sa mga pagbabago. Ito yun lang po.